Hello guys! Another day, another vlog. So eto nga pala, ako nga po pala si Rona, isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Ngayon ay araw ng day off ko at kung akala nyo ay puro matataas na gusali lang ang mayroon dito sa Hong Kong, nagkakamali kayo. Nandito ako ngayon papunta sa Sai Kung at sasakay tayo ng bangka patungo sa Sharp Island upang makita ang sikat nilang pineapple bun rocks at mag-relax sa beach. Samahan nyo akong mag-explore ngayong araw na to. Kilala ang islang ito sa dalawang bagay, ang napakalinaw na dagat at ang mahiwagang sandbar na naglalaho kapag high tide. Hi guys! Welcome to my vlog! Today is Saturday, tomorrow day off namin. At ngayong araw na to, habang nasa labas sila, inasikaso ko yung mga gamit na dadalhin ko bukas at saka yung mga susuotin ko na. Hindi pala ako mag-hike bukas kasi nag-decide ako na magpunta muna sa island malapit sa Sai Kung. Kasi nga sobrang init, tako na yung bag ko, yung damit na susuotin ko papunta, at saka itong vest. Good morning! Kagigising ko nga lang at ngayong araw na to, balak kong pumunta sa Sharp Island mag-isa at magmuni-muni, ganun na rin ang mag-enjoy sa buong maghapon na day off. Dito nga ay naghihilamos na ako. Dati nga pala may skincare routine pa ako, pero dahil simula nung nahumaling ako sa pag-aakyat sa bundok, pagpunta sa mga island, stream, so wala nang mga ganun. Safeguard na lang, minsan Vaseline, enough na yun. Tapos sunscreen. At syempre, alam nyo na, dahil nga babae tayo, importante yung kilay. Importante talaga yan, hindi pwedeng mawala. Dahil nga tulog pa ang mga amo ko, dahan-dahan lang ako nagbabasa ng sarili ko. At pagkatapos nito, iinom muna ako ng kape bago ako lumabas ng bahay. Tsaka ibasta ako yung babaunin ko. Bago uminom ng kape, syempre kailangan maligam-gam na tubig muna. Dati nga nung winter, kapag mga ganitong oras, medyo sobrang dilim pa. Pero ngayon nga dahil summer na, 5:40 AM pa lang, pero maliwanag na sa labas. At isa pa pong ginagawa ko bago po ako umalis ng bahay para sa aking whole day na day off, umiinom po talaga ako ng kape bago ako lumabas ng bahay. At dito naman, sinasabay ko na yung pag-aasikaso sa sarili ko habang humihigop ng mainit na kape. Naisipan ko na magsuot na lang muna ng dress dahil nga nabubulok na yung mga damit ko sa aking luggage at saka sa aking aparador. Yung mga casual ko kasing damit na panglakad, hindi ko na po siya nagagamit dahil nga po sa bundok ako nalalagi kapag araw ng day off. Labas na ako ng bahay. Good morning! So, 6:30 pa lang. Maaga akong lumabas. Maaga akong pupunta sa Sharp Island. First time ko uling pupuntahan itong Sharp Island. Umalis ako ng bahay, naririnig ko, gising na yung mga amo ko. Aalis din kasi sila ngayong araw na to at maglalaro nga ng golf sa Sai Kung sa Kas Sai Chau. So dahil nga hindi pa po ako masyadong gising ng mga time na to, namali po ako ng pupuntahan para doon sa sasakyan ko papunta sa Sai Kung. Nag-iba ako ng daan. Kailangan kong magpalit ng sasakyan ng train. So, naglalakad ako ngayon papunta sa Austin. At dahil nga po ang pupuntahan ko ay Sharp Island, wala akong kasama, mag-isa lang po. Dinala ko na rin yung vest ko para po ma-enjoy ko yung buong maghapon doon sa island. From West Kowloon, maglalakad po ako papunta sa Austin. At mula sa Austin, sasakay ako papunta naman sa Diamond Hill. At mula sa Diamond Hill, bababa ako at mag-e-exit sa Exit C para naman hanapin yung sakayan ng bus ng number 92. Papunta po sa Sai Kung Pier. Sakto naman na pagbaba ko mula po pagpasok ko sa MTR, nakaalis na yung kadarating lang na train. Kaya nag-antay ako ng susunod na dating para dito na po sumakay. So hi guys, andito na ako ngayon sa Diamond Hill.
Dito ako sasakay papunta sa Saikung. So, pwede kong sakyan 96R o kaya 92. Pero mas bet ko yung 92. So, 92 na ako sasakay. I mean 92, number ng bus. So, nakalabas na po ako ng Diamond Hill Station. Papunta na ako doon sa sakayan ng bus ng papunta sa Saikung. Pagsakay ko naman sa bus, bigla namang umulan. Sakto na lang, buti may dala akong payo. Ang biyahe ko po mula Diamond Hill hanggang sa Saikung Pier ay aabutin po ng mga about 30 to 35 minutes. Baba na ako ng bus. Tawid lang ako kasi kailangan kong bumili ng tubig. Sa Saikung Pier, pero medyo nagugutom ako kasi hindi pa ako kumakain. Hi, can I have coffee please? Cappuccino. Oh, cappuccino? Yeah. Hindi na ako ng pagkain tsaka kape na kailangan kong baunin papunta dun sa Sharp Island. Ang problema, hirap na hirap ako sa dami ng dala-dala ko. So, hanapin na natin yung sakayan ng Sharp Island. Taco 640. Okay. Here? Yeah. Ako yung unang pasahero. So, bali ito nga po palang pupuntahan kong Sharp Island ay isa sa sikat na pasyalan dito sa Hong Kong. Bahagi po ito ng UNESCO Global Geopark na matatagpuan sa Saikung. At habang nag-aantay nga po ako na makaalis itong bangka na aming sasakyan, bali ininom ko po muna yung kapeng binili ko sa 7-Eleven. Ito nga po palang Sharp Island ay kilala sa dalawang pangunahing katangian, ang magagandang beach nito at ang mga kakaibang batong bulkan na 140 milyong taon na ang tanda. Ang itatagal nga po pala ng biyahe mula sa Saikung Pier papunta po sa Sharp Island ay aabutin lang po ng mga 15 minutes. At habang on the way po kayo papunta sa Sharp Island, makikita nyo po kung gaano kaganda itong Saikung. At gaya nga po ng sabi ko, hindi naman po nagtagal masyado ay dumating na kami dito sa Sharp Island Pier. Pagkababa ko nga ng bangka na aming sinasakyan, dumiretso agad ako sa aking pagpupwestuhan. Maya-maya kasi ay marami ng tao dito at dahil nga maaga akong umalis at pumunta dito sa Sharp Island, nag-decide ako na dito na lang muna tumambay maghapon. Nandito na ako sa Sharp Island pero mataas pa yung tubig. Eto nga palang Sharp Island na tinatawag nila ay isang makitid at magandang isla na matatagpuan sa port shelter ng Saikung, Hong Kong. Ito po ay official na bahagi ng Hong Kong UNESCO Global Geopark at itinuturing na isa sa pinakamadaling puntahang atraksyon ng Geopark dahil 15 minutes lang ito sa pamamagitan ng bangka mula sa Saikung Pier. Dinadayo din po ang Sharp Island dahil sa kakaibang kombinasyon ng mga likas na yaman, geological wonders at mga aktibidad sa labas. Dito din po sa Sharp Island, malapit lang po yung tinatawag nilang Half Moon Bay na matatagpuan sa kabilang dulo ng isla. Kilala ito sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalinis at pinakamalinaw na tubig na dagat sa buong Hong Kong. Kaya paborito po ito ng mga tao ditong puntahan, pati na rin po ang mga turismo.
Maaari din pong gawin dito ang pag-snorkeling, kayaking, at hiking. Meron po silang tinatawag dito na marine life. Ibig sabihin, mayaman ang paligid ng isla sa mga coral reef, kaya napakasikat nitong lugar para sa mga nag-i-snorkeling at sumisisid or diving. Kung sa hiking trail naman po, may madaling 2 kilometrong hiking trail na nagdurugtong sa 2 beach kung saan makikita ang malalawak at magagandang tanawin ng mga bundok at karatig isla sa Sai Kung. So bakit nga ba dinadayo ang Sharp Island? Dinadayo ito para lakarin ang Tombolo, isang natural na tulay ng buhangin na lumilitaw lang tuwing low tide upang ikonekta ang dalawang isla. Sa ngayon po, high tide pa po at hindi pa lumilitaw yung buhangin na pwedeng lakaran papunta po o pakonekta po dun sa kabilang island na tinatawag po nilang Sharp Island. Pero mamaya po ipapakita ko po sa inyo. Pangalawa po sa dahilan kung bakit dinadayo ang Sharp Island ay yung tinatawag po nilang Pineapple Band Rocks. Dito lang makikita ang mga kakaibang volkanikong bato na may natural na mga biyak, kaya mukha silang sikat na tinapay sa Hong Kong na tinatawag nga pong Pineapple Band. Meron nga po palang kasaysayan ang Sharp Island na nahahati sa 2 magkaibang kwento. Ang sinaunang kasaysayan ay naganap milyong-milyong taon na ang nakalipas. At ang kasaysayan ng tao na nagpapakita kung paano ito ginamit ng mga komunidad sa Hong Kong. Labi ng super volcano. Mahigit 140 milyong taon na ang nakalipas, isang dambuhalang bulkan ang sumabog sa Sai Kung o Geopark. Pagbuo ng mga bato, ang lumamig na lava at magma ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga kakaibang volkanikong bato rito tulad ng mga sikat na Pineapple Band Rocks Geopark. Ang Tombolo naman po na tinatawag nila ay libu-libong taon na ng hampas ng alon na nag-iipon ng buhangin at maliliit na bato upang mabuo ang natural na tulay sa pagitan ng 2 isla. Bali, ito po yung buhangin na tumutulay po sa pagitan nitong island at saka ng Sharp Island sa kabilang dulo. Kaso ngayon nga po ay high tide pa kaya hindi pa po lumalabas yung buhangin na pwede mong lakaran papunta po sa kabilang dulo. Sa kasaysayan naman po ng mga tao noong huling bahagi ng 1600, may mga nakatutubong mayayamang haka na lumipat sa isla. Nagtayo po sila ng maliliit na komunidad at nabuhay sa pangingisda at pagsasaka. Ngunit kakaunti lang ang nanirahan dahil maliit ang lupain. Noong dekada 1950 hanggang 1980, iniwanan naman po ng mga residente ang isla upang lumipat sa mga modernong syudad o mga ibang bansa kaya wala nang permanenteng nakatira rito ngayon. So ngayon po dahil nga medyo may pagka-introvert tayo, nahihiya akong lumangoy dun sa may maraming tao. Kaya nag-decide po ako na pumunta dito sa may kabilang gilid at dito po nga po ako maligo. Hindi nga po pala ako karunungan pa sa paglangoy kaya medyo takot pa rin akong sumubok na mag-swimming mag-isa. Kaya dito ko lang po muna tinry sa medyo mababaw. Kahit na meron akong vest, hindi pa po ganun kalakas ang loob ko na lumangoy mag-isa. For safety, iniingatan ko po na walang mangyaring masama sa akin. So, para lang po maging kompleto yung araw ko ay lumangoy lang ako panandalian. Mga bandang 3:00 nga po, medyo dumadami na yung pumupuntang mga tao at tumatambay dito sa island. Kaya nag-decide na ako magbanlaw at magbihis na para po maya-maya makaalis na at makabiyahin na po pabalik sa amin. Pero bala ko pa pong dumaan sa Diamond Hill at saka sa Chim Cha Choy. Doon po magpalipas ng oras hanggang sa Gumabi na para pag uwi ko po sakto lang sa pagtatrabaho ko at pagpapahinga. At so dahil nga po low tide na, ito nga po pala yung tinatawag nilang Tombolo na inyong lalakaran na buhangin dito mula sa island, papatawid po sa kabilang dulo. Hindi ko na nga po pala sinubukang tumawid dahil nga po papauwi na ako. Pinakita ko lang sa inyo saglit bago po ako umalis at dumiretso na po papauwi. Salamat po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo ngayon. Kung gusto nyo pa po sana ng mga ganitong videos, huwag nyo pong kalimutan mag-like, share at mag-subscribe. Kita tayo sa susunod. Muli, ako nga po pala si Rona, isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. The waves hum soft